So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin no, na meron pong usap-usapan na makakaroon nga po ng isang motion para po ipa-inhibit yung mga senador na bias. Okay. So, alam niyo mga kababayan, no, ang paniniwala po ni Sara Duterte, si Chis Escudero daw po, no, bias laban sa kanya. Tingnan niyo actually no, si Cheese ayaw din po ng mga DDS. Then yung mga PBBM supporter din po, ayaw din po kay Cheese. So sa tingin niyo ba, dahil ba sa ganyan, naging effective ba si Cheese Escudero para maging presiding officer? Kasi both sides eh. Ayaw siya ni Sara, ayaw din po siya ng mga PBBM supporter. Oh. So ngayon na ito, pag-usapan natin to. No? So sabi dito, okay, marami ang dapat ipa-inhibit, di ba? Para kay Vice President Sara Duterte, kung ang pagiging bias lang ang magiging basehan para inhibit ang isang senador, senator judge, sa kanyang impeachment trial, hindi lang dapat ang mga kaalyado niyang ipa-disqualified. Malinaw raw kasi na nais siyang patalsikin ng mga anti-Duterte gaya ni Rizal Ontiveros. O, di ba? O nga no, di ba? O, di ba, Sara, no? Di ba? Tingnan nyo, ha? Oh, pagdating sa sarili ni Sara, gumagamit pala siya ng utak. Actually, may point May point si Sara, no? Kasi kung inihibit niya si Robin tsaka si Amy, dapat inihibit din po yung mga ayaw kay Sara. Oh, so ano ba ibig sabihin dito mga babayan? Si Sara, boba po. Pero pagdating po sa sarili niya, no, doon niya pa ginagamit yung utak niya. Pagdating po sa ikabubuti ng kanyang sarili, doon niya ginagamit yung utak niya. Di ba? O nga, no? So, ngayon, tinan niyo to, No? Dapat siguro ibigay natin yung benefit of a doubt sa lahat ng mga senadors pagdating sa kanilang trabaho at pagiging... Kanina glorified disqualification. Diba? Ngayon naman, benefit of doubt. Benefit of doubt. A doubt. Sa lahat. Benefit of a doubt. Kanina, glorified disqualification. Ngayon naman, benefit of a doubt. Pagdating sa trabaho, no, dapat siguro ibigay natin yung benefit of a doubt sa lahat ng mga senadors pagdating sa kanilang trabaho at pagiging faithful sa pagiging senator judges nila. Dahil kung benefit of a gout. Benefit of a gout. Shout out sa Father's Day na merong gout. qualify natin, no, ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Rizal Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi... Tinan ninyo binanggit po ni Sara si Cheese. Di ba? Ako talaga nagulat talaga ako binanggit po ni Sara si Cheese. So ngayon, napakaramdam din po ni Sara, bias din po si Cheese laban sa kanya. Di ba? So paano to? Parang parang the feeling is mutual pagdating po kay Cheese. Di kasi, ito yung sinasabi ko kanina Kung sa kampo nga po ni Sara, ayaw nila kay Cheese, at sa kampo din po natin, ayaw po natin kay Cheese, ibig sabihin ba nun is nagiging effective ba si Cheese bilang presiding officer? Kasi both sides ayaw sa kanya Yung mukha niya dito, no? Parang parang nagulat. Sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta ang sinabi ay lukaret, no? Totoo naman Bakit hindi ba totoo? Hindi ba totoo lukaret ka? Nasaan yung psycho test?
Nasaan ang psycho test? Psycho test now na. Walang yan na to. Binanggit mo pa yun. Nakalimutan ko na nga no? Wala ka pala, lukarit ka pala eh. Dahil hindi ko maalala yung tama na term na ginamit. So, kung ganun ang pagbabasihan natin, ay madami ang dapat ipa-inhibit. Pero, ang dapat na gawin natin ay ibigay ang tiwala natin sa kanilang lahat na gagawin nila ng totoo ang kanilang trabaho bilang senator judges. Bipolar ang ating vice presidente. Meron siyang tawag nito? Merong sinyales. Oo. Na mukhang ganun nga. Okay. So, ngayon mga kababayan, no, tinan nyo to, no? Hindi ako, nagulat talaga ako, no? Pati pala si Cheese, ayaw din ni Sara. So, bakit? Ang tanong dito, bakit? Di ba? Alam naman po natin mga kababayan, ito yun eh. Senators take their oath as the Senate convene as an impeachment court for the trial of Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin mga kababayan, no, na ang plano po talaga ng Duterte Black, pigilan po yung impeachment court. Pero problema po dito, no, mga kababayan, pinilit po talaga ni Cheese na mag-convene po yung impeachment court. Delayed nga lang. Di ba? Pero, kahit paano, nakumpay na rin po sa atin itong ginawa ni Cheese. Kasi po, natuloy po yung impeachment court. At ayaw po ni Sara Duterte yun. Di ba? Ayaw po ni Sara Duterte na matuloy po yung impeachment court. Kaya nga si Bato gumawa ng motion na sinugundahan nga po ni Amy at saka ni Bongo. O, di ba? So, ayan po ang pinakakinaiinisan po talaga ni Sara kay Cheese. No? Natuloy po yung impeachment court. So, tingnan nyo to, no? Please rise. Yan, no? I now request everyone to please rise. Raise your right hand and repeat after me. I will do impartial justice. Ayan na! Oy! Ang sabi dito, impartial justice. I will do impartial justice. I will do impartial justice. Sabi po dito, nag-take out po kayo mga buwakan ng ina kayo, especially kay Robin Padilla at saka Amy Marcos. Nag-out kayo. Na kayo po magiging impartial. So ano nangyari? Pagkatapos mag-out po ni Robin Padilla, ngayon bigla siyang bubulaslas na ang gusto ko maging presidente si Sara. Ano yun? Cheese, wala ka bang gagawin dito? Actually, paglabag yun sa oath. Paano magiging impartial ang isang senator judge kung gusto niya na maging presidente si Sara, na isa po yun sa mga posibleng maging parusa pag si Sara po na-impeach. Okay. Now pending, I will do impartial justice. According to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. You may take your seats. Walang pumalakpak. Di kayo masaya? Si Sara pa malakas ang loob magpa-inhibit, di ba? Uy, Ninyo, Uy, Ninyo, bago na naman yung Facebook ko, Ninyo, no? I-add mo ako. Accept mo pala ako, Diyan pa si Ninyo. So, ngayon, mga babayan, no? Tinan nyo to, no? Okay. Ito si Ninyo, nandiyan pala si Ninyo, eh. So, ito ngayon ito ngayon yung sagot ni Sara, no. Nagulat din ako. Ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte na sinabi ni Senator Robin Padilla kamakailan na handa siyang maging campaign manager sa tandem nila Senator Amy Marcos sa 2028 elections. Actually, mga kababayan, no, dito po sa pronouncement nga po ni Robin Padilla na handa daw po siya maging campaign manager nga po ni Sara at ni Amy sa 2028 election. Ang labas nito, i-add mo ako, hanapin mo ako.
Ayun din, ayun pa ang pangalan ko, Takeru Miyamoto pa rin. Oo. Yan na, so ngayon mga kababayan, no, ang lumalabas kasi dito mga ka-streetwise, na kung si Robin nga po, yung magiging campaign manager nga po ni Aimee at saka ni Sara sa 2028, so ibig sabihin nun, si Robin hindi tatakbong senador. Tama, di ba? Kasi magiging campaign manager na lang siya eh. Oh. So, tingnan nyo to ha. Ito yung sagot ni, ito yung sagot ni Sara. Ano ba yun? Ito. Sara ay 2028. Hindi ko, una kong narinig yan kay Senator Robin Padilla at nagulat din ako dahil doon ko yan narinig nung siya ay nagtatalumpati sa stage sa Malaysia at alam ang pagkakaintindi ko doon ay nagbibiro siya, si Senator Robin Padilla. Pero ang pinaka tama na tao na mag-explain yan ay si Senator Robin Padilla at kung bakit niya nasabi yun. So, para sa kanya, biro lang daw po yun, no? Di ba? Ibig sabihin, alam na ni Robin na hindi na siya mananalo. O nga din, ganun yung logic, di ba? Naalala niyo yung naalala niyo yung ginawa ni Bam? Di ba si Bam Aquino? Bam Aquino. Okay, si Bam Aquino, di ba? 2019, tumakbo yan sa 8 diretso. Talo. Di ba? Tapos, ang plano ni Bam, tatakbo siya sa 2022 election. So, ang ginawa ni Bam, hindi siya tumakbo kasi nga daw po, magiging campaign manager po siya ni Lenny. So, ganoon din po mangyayari dito. No, kapag si Robin nga po yung naging campaign manager nga ni Sara. So, yun nga, malamang, baka alam nga po ni Robin na matatalo na po siya. Bobo po kasi. Oo, bobo po kasi. Okay, magaling siyang artista, pero bobo po siyang senador. Oo. Diba? Isipin nyo, binoto natin bobo, number 1 pa yan. O, diba? Hello po, Ma'am Civilian, at hello po, no? Okay. Wala na pala. Yan, so kayo mga babae, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? No? Na pati pa rin si Sara, inis kay Cheese. No? Kasi malamang, ang rason po talaga nito, pinayagan po kasi ni Cheese na magkaroon po ng impeachment court. Na ayan po talaga, pinipigilan po ni Bato. Diba? So, ang tanong ko nga sa inyo, kasi ganun talaga eh, no? Well, in my own opinion, no? Ewan ko lang kung magagal kayo dito. Diba? Sa isang hurado, no? May mga desisyon po talaga yung hurado na pabor sa atin at hindi pabor sa atin. So, ganun din pala yung nararamdaman ni Sara. May mga desisyon din po si Keys na pabor sa kanila at hindi pabor sa kanila. So, ito ba ay nangangahulugan na naging effective si Keys sa paghawak nga po ng impeachment ni Sara? Kasi, mga kababayan, no? Gawin na po nating tagumpay. No, gawin na po nating tagumpay yung pagkakaroon nga po ng impeachment court. In the first place, nangangamba nga po tayo noon na baka hindi nga po matuloy. Di ba? Kamukha talaga ni Sara si Fiona. Tingnan natin. Mukha ba? Nga, no? Dahil sa unity, maniwala tayo sa mga to. Oo nga eh. Kaya nga eh. The feeling is mutual. Okay? So, yan na. So, pa-comment lang po sa baba. Pinabasa ko po lahat yan. At yan, syempre po, yan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share rin po ng video po na to, no? So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, salamat po. Thank you po.